Pag uwi siya, sir, lagi siyang galit sa akin. Hindi naman po dati po, hindi po siya ganun eh. Iprinisinta ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang arestadong live-in partner at suspect sa pananaksak at pagpatay kay Marian Angeline Manawis sa mga miyembro ng media sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, Biyernes, Agosto 16. Ang biktima ay isang 22 taong gulang na babae na kinakasama ng suspect. Ayon sa investigasyon, pinagsasaksak ito hanggang sa mawalan ng buhay dahil umano sa selos noong Agosto 14, Miyerkules sa Caloocan City. Ang insidente ay nangyari sa harap ng isang kainan sa kahabaan ng Loreto Street, Barangay 85, Bagong Barrio, Caloocan City. Ang biktima ay bigla na lamang umanong inatake ng suspect na napag-alamang live-in partner din ito na si Rayen Pude, 22 anyos na lalaki. Nangyari ang pananaksak ng suspect nang walang kahit na anong provokasyon. Mabilis namang nadala sa Manila Central University Hospital o MCU ang biktima, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na rin kinaya ng babae at idineklarang wala ng buhay. Matapos ang walang awang pananaksak, ay nagbandaling umalis umano ang suspect patungong EDSA northbound sa direksyon ng Quezon City na nakuna ng CCTV footage na nagsilbing ebidensya ng mga pulis. Immediately after the incident, nag-react agad yung police natin to create a team to investigate and as warranted by the pieces of evidence, we can have an arrest. And this, through the investigation and manhunt, meron tayong ebidensya, that's why we have an arrest. Nang dahil sa insidente, nagsagawa ng intensified follow-up at manhunt operation upang tuntunin ang kinaroroonan ng suspect. Ayon kay Caloocan City Chief of Police na si Colonel Paul J. D. Doles, hinikayat nila ang pamilya ng suspect na isuko na lamang ito at itinuro na nasa Cavite ito nagtatago. After the incident, we immediately conduct the manhunt investigation or manhunt. So nagsalutat po kami ng team to track the suspect. Kapag tanong-tanong po kami, so pinuntahan po namin yung bahay nila since nag-usap naman po before meron po conversation yung sa kapatid. Then kinumpins po namin yung family nila na isuko na lang po siya. Then na-convince naman po namin, then sabi ng suspect, naroon daw po siya sa Cavite. Kinaumagahan ay agad na inaresto ang nasabing suspect at iprinisinta sa mga mamamahayag sa National Capital Region Police Office o NCRPO sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Kinumpirma ng suspect na selos ang ugat sa pagpatay nito sa live-in partner. Paliwanag pa ng suspect, nahuli niya umano na may kausap na ibang lalaki sa cellphone ang kanyang kinakasama na matagal na niyang pinaghihinalaan. Sa selos. Tapos siya rin ako po yung sir, nakita ko nga po. At nung kontak po po rin sir, naligaban ako. May nabasa ka doon? Ako sir, meron po. Ano yung nabasa mo? Naipagkita po sa 7 na lalaki. Kutok lang din yun sir, pero nung tinanong ko kung may kita pa siya. Eh din nung nakuha ko yung cellphone niya, doon ko nakita. May bago gali siya. Ano po magbabago yung napansin mo? Pag uwi siya sir, lagi siyang galit sa akin. Hindi naman po dati po, hindi po siya ganun eh. Inamin naman ng suspect kay NCRPO Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. ang krimen at hindi raw ito pinagsisihan ang ginawa. Narinig niyo naman kanina, you were saying that sa selos at hindi niya pinagsisisihan yun. Gusto niya actually makuha nga yung cellphone and then nakuha niya yung cellphone during the incident. Taos-puso rin nagpaabot ng dalamhati at pakikiramay sa pamilya ng biktima, si Nartates, at tiniyak sa pamilya makakamit namang ito ang hustisyang nararapat lamang sa biktima. Pinanatag rin ni Nartates Jr. ang mga takot at pag-alala ng mga mamamayan dahil sa kaliwat kanan ng mga krimeng nagaganap sa lungsod. Ang nasabing suspect ay nasa pangangalaga na ngayon ng Caloocan City Police Station at inihahanda na ang mga dokumento para sa immediate inquest proceeding bago dalhin sa duty prosecutor ng Caloocan kung saan sasampahan ng kasong murder. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.